Okay, mga Lods. So, pag-usapan na natin formally si CJ Hero. And hihimay-himayin ko sa inyo yung sitwasyon namin dalawa and kung nasa na ba to and paano to nagsimula. Okay, kasi wala naman akong galit dito kay CJ Hero. Nasa political vlogging sphere na kasi. Wala na ako dun sa era ng daldalan ng mga influencer, yung ganyan. Ano mo yun? Dito na tayo kasi mas rito, mas exciting rito. So si CJ Hero pala ay isang model. Actually, first runner-up siya dito sa Miss Global Philippines 2016. So, yung beauty niya talagang pangkaskasan, 'di ba? Pang model. Tapos so ang nangyari, after 2016, merong lull dun sa kanyang popularity. Hindi siya hindi naman siya artista kasi yung artista siya. We should have seen her sa mainstream, 'di ba? Wala naman, 'di ba? So ang pinaka talagang crowning glory niya before PGMN is ganyan, supermodel yata tawag nila diyan, or basta yung mga models na ganyan. And she's very beautiful. And hindi lang 'yun. Nalaman ko din na siya ay gumraduate from the very prestigious UP Diliman. UP Journalism yata yung kanya, sa UP Journalism yata yung kanyang course. And ang point nun kasi, she has beauty and brains, okay? Beauty in the sense, nakita mo naman, napakaganda niya. And hindi madaling pumasa sa UP Diliman, di ba? And, gumraduate pa siya doon. Pagpasok mo pa lang sa UP, kailangan mo ng pumasa ng UPCAT. So, ngayon, ang PGMN, ang Pera Gallery Media Network, Maleta Network, ano bang ibig sabihin yan ngayon? Kasi, minimim na siya ng mga tao eh. Now, pumasok ako dito sa PGMN nung meron silang linabas na piyesa kay Bugoy na Koykoy. And I'm very supportive kay CJ Hero during that time. Kasi nga, hindi ko rin naman gusto si Bugoy. Pero after a while na-realize ko na hindi consensual naman yung relationship ni Bugoy. And nung pinakikinggan ko kasi si CJ Hero noon, very condescending siya kay Bugoy. So parang, although nakakatawa siya kasi si Bugoy naman kasi is someone that you should not take seriously. Yung ginagawa niya rito or yung mga advice niya should not be taken seriously. So parang anything goes kay Bugoy. Kaso, we are now in the territory of public commentary about public policies and about public officials which will affect Filipinos' lives. So doon talaga, seryoso tayo doon. So ang aming pinagtalunan unang-una officially is ito. Even the very institution tasked to guard our democracy is not immune from political. Yung ganyan kasing mga, kaya tingin ko may binabasa kasi silang prompter dyan eh, di ba? Kasi kita mo, eto kasi wala akong binabasang kahit ano dito. I'm just talking to you. Na para tayo nagkukwentuhan. Kaya yung may homey vibes talaga kapag pinanood mo ko eh. Sa kanila kasi, it seems like yung mga ginagawa ng mga newscaster. Kung magandang gabi, bayan, sa ating unang balita. Di ba may binabasa silang teleprompter doon? Parang ganito yun dito. And wala namang mali doon Anyway, ito yung unang pinagtalunan namin about sa political party system ng Pilipinas. Kaso, ang main topic nila kasi dito ay yung pag-upo nung asawa ni Boss Martin na si Madam Yeda na kongresista din siya, okay? And ina-argue ng PGMN na ginigame daw yung system. So, yeah, I agree. Ginigame naman yung system kasi nga may mga flaws doon eh. So, why are you angry at the Romualdez for seeing that loophole? Hindi ba dapat magalit ka doon sa system? Kasi for doing that. And hindi lang naman siya yung ganon, yung gumamit ng substitution. Marami. Kasi ang problema talaga naman, yung substitution method sa party list system is very abusable ng mga politiko. I don't disagree with that. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang, focus on the bigger narrative, not only on a singular narrative na nangyayari. Kasi even yung ibang mga party list ng mga paborito nilang politiko, ginagawa din yun. I gave examples na ito, ginawa din nila. Kaso hindi eh. Singular yung call out nila eh. Pero gets naman kasi nga may narrative sila versus the Romualdez. It's not naman na inosente ang mga Romualdez sa kahit anong bagay. I am not saying that. What I am saying is that they build their narratives sa mga problema ng Pilipinas around the Romualdez, 'di ba? Parang sila
parang sila anti Romualdez, ako anti DDS. Okay? So okay lang naman 'yun. Wala namang problema doon. Pero they pretend to be not that eh. They pretend to have a moral high ground sa lahat eh. Ngayon wala na yung moral high ground na yung CJ. Kasi nga, well, sabi ng NBI, you are asking money in return for not publishing the video. Anyway, tuloy natin. Political gamesmanship. Comelec, welcome to the show. If there is one place in this country where politics should never dictate decisions, dito yan sa Comelec. Hindi ba hindi ba diyan talaga yung arbiter ng mga ng election complaints and election decisions? Di ba diyan naman talaga yon? Kasi sila yung Hindi, I don't wanna nitpick yung script nila. Kasi may script naman yan yung binabasa sa teleprompter. Yung parang sa, yung magandang gabi, bayan, di ba pag may babasa sa ulo ng ating mga balita, parang ganyan yan eh. But we all know that that's not how things actually work because the office allows itself to be used. Nagpapagamit kasi kayo. I'm sure you have all heard of the beautiful success story of the equally beautiful wife of the best and the most honest House Speaker ever, Boss Martin. Martin Romualdez, being a congresswoman. Yeah, yan. Ganyan yung binanatan nila kay ano eh. Diyos ko. I mean, the party list system is the problem kasi. Why are you singling out them, 'di ba? Yan yung main contention ng argument ko eh. Now, I challenge her, magdebate tayo kasi tapos na yan eh. Kumbaga, malapit na mag 2028, magkakaroon na naman ng bagong mga iboboto. So, during that time, hinamon ko siya ng debate. Yan yung topic. Siyempre, of course, nag-ready ako. Kasi baka pumayag eh. Di, nag-ready na ako. Ayaw naman niya. In fact, diyan naging simula ako i-target nila as parang dinidikit na ako dinidikit kay Boss Martin. Actually, diyan ko nakuha yung yun na mag-double down ako dun sa Boss Martin na moniker. Kasi nakita ko ang lakas talaga ng engagement, di ba? Parang parang hindi mo kailangan ng troll farm eh. Ganun siya kalakas eh. Hindi, sige, game na lang. Kasi wala na tayong magagawa. Nandito tayo sa public space eh. And sometimes yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng engagement, kailangan talaga from time to time, wag lang masyadong toxic, di ba? Anyway, ang nangyari dyan, imbis na sumagot siya ng maayos, ginawa ng PGMN, kinalkal nila yung mga sinasabi sa akin ng mga YouTubers, yan, ganyan, boy panghe, di ba? So sabi ko ganun, bakit? Ako naman, sinabi ko sa kanya, gusto mong, sabi niya, genuine question, why are people in my comment section calling Nico David Boy Panghe? What does that mean? So sumagot ako sa kanya directly. Bakit hindi nyo ako imbitahin dyan sa network nyo para sasabihin ko sa inyo kung bakit? Of course, yan nga yung subject ng isa sa mga court cases ko eh. Kasi nga, I deny that na hindi yan totoo. Literally, di ba? Actually, gusto ko pa nga silang papuntahin dito sa bahay para makita nila kung ano yung itsura nung kwarto ko, kung saan ako nagre-record, kung bakit imposible ang mga ganyang paratang na yan. Pero instead of them actually saying na okay, sige Nico, call kami dyan, tara, debate tayo rito, hindi eh. Ang ginawa nila, nag-gravitate na lang sila dun sa pang-iinis sa akin. Tapos, yung gawa ni AC, yung the most, di ba, meron siyang the most hated yata ako or ganyan, yung mga, of course, imposible yun kasi hindi naman nga ako yung pinakasikat. Tapos yung most, di ba? So, pero, nag-gravitate nila towards dun sa mga negative na sinasabi sa akin ng tao instead of giving me a chance to explain myself. Kasi, for example, isang malaking news outlet yan. They will not be biased at the very least sa akin. Kukunin nila yung side ng story ko. Especially if talagang controversial yung nangyari. At the very least, kukunin nila, bibigyan nila ako ng chance para ma-interview. Di ba? Ganun naman lagi sa media eh.
kahit na anong sabihin nyo, they will always ask you for an interview, ano yung side mo ng story para fair. Sa kanila hindi eh. Tapos sabi pa nila dito, or even a second of airtime on our platform, pero that's not true. Kasi from time to time na nagva-viral ako, kino-quote nila ako and wala naman masama. Wala naman masama na gawan mo ako ng content. Gawan mo ako ng isang content, dalawang content, no problem. As long as the content is not libelous in nature or not defamatory. Ganun lang naman sa social media. Wala, pwede kayong mag-content. Pero there are some speeches na protected and not protected. Eto, wala naman akong problema. Nabigyan niya ako ng airtime. Kaso wag naman kayong hypocritical din. Kasi sabi, or a second of airtime on our platform. Eto yan o. Pirming nakapost yan. Kada post yan may kumikita kayo dyan. Thanks to me. Oh, di ba? Ayan o, nandyan yung pagmumukha ko. Oh. Kasi nag-viral ako dyan doon sa Trillianista. Oh, tapos sasabihin mo, Nathan airtime, kayo nagbibigay sa akin, di ko naman ina-ask na yan. Di ba? Kasi matagal nang nangyari itong sagutan namin yan eh. But, kasi consistently, from time to time, ginagawa nila ako ng content. Across the board pa yan. Meron din yan sa TikTok. Okay lang sa akin, I don't mind at all. Yan. Tapos may disclaimer pa sila. David does not work and will never for PGMN. Talaga, the feeling is mutual. The feeling is mutual. Mga kumabanta. Ayan, totoo naman yan. Di ba? Kaso, ang ginagawa nila dito, nagsisircle back sila lagi dito. CJ Heroes Mapanghenemy. Di ba? Nagsisircle back sila dyan sa idea na yan. So, parang ako, okay na lang. Sige, sure, why not? Di ba? Walang problema. Now, balik tayo dito sa okay? Sa sinabi niya, only a fool would expect an honest or intelligent conversation with a paid mouthpiece like you who can't. Himay-himayin natin yan. Actually, dapat nga, mas i-expect mo na mas intelligent yung mga position na ite-take ko kung totoo talagang may nagbabayad sa akin. 'Di ba? Kahit naman kasi walang nagbabayad sa akin, yung mga positions ko are well-researched. Alam ng lahat ng taong nakikinig sa akin yan, CJ. Kaso ikaw, ayaw mo namang subukan. Nag-assume ka kaagad. Asumera ka, ibig sabihin. 'Di ba? Why would anyone pay you kung hindi ka magaling mag-defend ng position? Konting logic, ate. Konting talino. Masyado ka ngayon, pwede ko na rin sabihin sa inyo yan. Yan! Kung bayad ako, bayad din kayo! It's a tie! Actually, hindi nga lang sila bayad eh. Kung ibe-base mo yung argument mo doon sa allegations ng NBI, they are talagang attack and collect, 'di ba? Oh. Wag mo hindi namin 'to ilalabas. Basta bibigyan mo kami ng salapi. 'Di ba? Ano 'yan? Parang extortion 'yun eh, 'di ba? Pag ganoon eh, wala daw crime na ganoon. Parang iba yung kinaso sa kanila, pero that's parang hindi ko alam yung legal term doon eh. Pero ang point doon, you actually tried to manipulate someone or coercing someone to pay you guys for you not to make content about them. Diba? Mali yun, tol. And who can properly defend his position with jurisprudence or law? That's not true. I actually used the idea doon sa COMELEC argument ko na yung final arbiter at the very least on the level of election decision sa COMELEC. Tapos pag may reklamo ka, akyat mo sa Supreme Court. That's why systemic problem yon ng ating bansa. I pointed that out kaso hindi niya naman hin-highlight yon. Ito yung totoong strawman. She argued, ang ginawa niya, she made an argument outside a weakened form of my argument, and yun yung
pinepedal niya sa pages niya. Which is for me is very unfair. You know why? Kasi I can defend my position. Bigyan niyo lang ako ng platform to defend it. Ayaw mo namang humarap sa akin and you will never face me. Because at this time, you've already lost, CJ. Talo ka na. Just take the L and wag ka nang bumalik. Kung ako sa'yo. Kasi every time na babalik ka, I'll be there. I'll be there. I'll be there to debunk you. And this is going to be the first. Marami pa to. Medyo ano lang to. Kumbaga patikim pa lang to. And mamaya siguro or bukas gagawa tayo. I don't know when. Pero gusto ko lang munang pakita sa inyo kung saan nagsimula yung aming awayan ni CJ Hero. And gusto nyo, di ba, yung boss mo mismo ang nagsasabi na enemy. I am not your enemy before, CJ. But now, I accept. Kalaban mo na ako. So, kung ako sa'yo, galingan mo. Lalong-lalo na ngayon. I don't know how you will defend yourself dito. Totoo lang. Kasi, it is clear as day. It is clear as day kung ano yung ginawa ng boss mo. Okay? And, unfortunately, kasama ka dun sa kasuhan. Mamaya, pag-discuss natin yun. Kasi, ayoko lang na maging mahabang pyesa to. Gusto ko, this is going to be a series. Okay? I respect my colleague and supporters too. Too much to bastardize the platform we share. Kayo na gumawa niyan sa sarili nyo. Wala na akong kailangan gawin. All I need is a little push now. So, mamaya, pag-uusapan po natin yung case ni CJ Hero pending before the NBI. Yay! Meron akong quote na gustong ibigay. Kasi, mahilig ka naman siguro. Alam mo naman siguro yung Lion King, di ba? Yung sabing ganun ng mga kalaban ni Simba, yung never come back. Don't ever come back si CJ Hero. Pero if nagkaroon ka ng bayag bumalik, I'll be here. Let me quote Michael Jackson. I'll be there. I'll be there to debunk you. So, good luck na lang CJ Hero. And I hope you can take this L and walk away forever.